Ilang beses nang umasa at nabigong puso ni Jewel nang dahil sa mga karanasan nito lalo na nang makilala niya si Dylan. Magkaibang mundo nila, pero kahit na magkaibang kanilang mundo, umaasa pa din si Jewel na balang araw matututunan din siyang mahalin ni Dylan. At ngayon nga ay pinagtambal pa sila at tinawag na The Gorgeous Lady and the Friends. Hindi niya maiwasang muling umasa, lalo na't nang dahil sa show nila ay kung ano-anong challenges ang magkasama nilang hinarap at nilagpasan. Pakiramdam pa nga niya nahuhulog na din ang loob ng binata sa kanya. She knew there was something in the way he looked at her. Hindi rin niya pwedeng baliwalain ang ginawa nitong paghalik sa kanya sa isang episode nila, kahit hindi naman nito dapat gawin yun. Kaya lang ng gabing ipinagtapat niya ang nararamdaman niya para dito. Walang sabi-sabing tinalikuran lamang siya nito. At hindi na niya alam pa kung paano dadalhin ang bigat na kanyang nararamdaman. Kailan niya ba maiintindihan na walang pakialam sa kanya si Dylan? Tara at sabay po nating pakinggan ang kanilang love story. Hindi mapigilang matawa ni Jewel sa isang tanong na kanyang binasa. Kung may kapangyarihan kang ibalik ang mga oras, what era in Philippine history would you like to go back to and why? Iyon ang piniling tanong ng staff ng show nila mula sa mga text message at email sa kanya ng mga manonood. I-e-ere kasi ang show na yun sa mismong araw ng birthday niya. Know what guys? I'd still have the same answer I gave a few months back in La Belleza, Pilipina. I would want to go back to the Spanish era so I could meet Jose Rizal because I think he's really cute and attractive. And to top it all, he's very intelligent and that's hot. So, that's it guys. Thanks so much to all those who emailed and texted in their questions for me. And again, thank you for watching Amor Power here in Music Fusion, the #1 music channel in the Philippines. This is DJ Jewel, signing off. Sumaludo pa siya bago humakbang paalis sa line of sight ng camera. Cut! That's a wrap! Ani ni Faye, ang director nila. Good job, Jewel! Kunwari ay inirapan niya ito. Kayo talaga, yun pa talagang pinili niyong last question ha? Tumayo ito. Ang epic kasi ng sagot mo ron eh. Come on girl. Who among the generation Y would have a crush on Rizal? And even tell it to the whole world during a beauty pageant's question and answer portion. She made the face. Me? That's why you should have won the pageant. Ngumiti ito sa kanya. Sige lang, bulahin mo lang ako. Pa-birthday mo na sa akin. She got her caramel macchiato and walked out of the studio to go to the dressing room. Bago siya tuluyang lumabas, nilingon niya ang staff at ang director ng show na naging mga kaibigan na niya. Bye everyone! I'll see you on Friday! Yun ang sunod na taping day niya. Ilan sa mga ito ang kumaway sa kanya. Ang ilan ay deadma lang. Nang buksan na niya ang pinto ng studio ay napatda siya. Nang mabuglawan niya ang kaibigan na kapwa DJ na si Jasly Segovia. Naka-Amerikana. Nakawig at naka-bowler hat ito. Nang lingunin niya ang staff, crew at si Faye. Mula sa kung saan ay naglabas ang mga ito ng balloons at party poppers. There's your Jose Rizal hottie, Jewel. Happy birthday! Ani ni Faye. Tumawa siya at nilingon si Jasly. Hello, Dr. Jasly Protasio Rizal? Ngumiti ito. Advance happy birthday, Jewel. Bati nito sa kanya. Nagsimula itong kantahan siya ng birthday song na sinabayan naman ng production staff nila. Nang matapos ang kantay, inilapit sa kanya ni Jasly ang bilog na cake na may figure na kamukha niya. Go ahead and make a wish so you can blow out your candles. Pumikit siya at inisip ang gustong hilingin ngayong 23rd birthday niya. Ang bahagyang nakangiting mukha ng isang lalaking kilalang kilala niyang biglang pumasok sa isip niya. Napadilat tuloy siya. I wish for good health, a great career and world peace. Sa halip ay sabi niya, bago niya hinipan ng mga kandila sa cake. Everyone hooted and cheered for her. Inilapag ni Jasly ang cake sa isang mesa na naroon. Sobrang thank you sa inyong lahat, ani niya sa mga naroon. Tumingin siya kay Jasly at niyakap ito. Thanks, Jasly. Niyakap din siya nito. De nada, senyorita. Tinutukso sila ng mga tao roon sa pangunguna ni Faye. Tinawanan lang nila iyon. They were being paired off way back in college. They were good friends, ngunit hanggang doon na lang yon. Ipinanganak si Jewel sa Florida
Noong 12 years old siya ay nagdesisyon ng mga magulang niya na bumalik na sa Pilipinas. Nagtayo ng construction company ang mga ito. Ngunit nang hindi natagalan ng mga itong kalakaran sa pagpapatakbo niyon, ay bumalik din sa Florida ang mga ito. Ang tatlong kapatid niya ay sa US nag-aral, samantalang siya ay nagtapos sa De La Salle University sa Taft Avenue sa kursong BS in Interdisciplinary Business Studies. At dalawa sa kuya niya ay licensed engineers at may mga asawa na, habang ang bunso naman nila ay kumukuha ng medisina. Ang buong pamilya niya, maliban sa kanya ay nagpasyang sa Florida manirahan. She visited them twice or thrice a year. At kahit anong pangungumbinsi at pangaral ang sinasabi ng mga ito, mas pinili pa rin niyang manatili sa Pilipinas. She had fallen in love with the country and she intended to stay. Noon ay nagtrabaho siya bilang part-time model at full-time junior account manager para sa isang fashion magazine, ang Donny West Modeling Agency, na siyang may hawak ng modeling career niya at nag-sponsor sa kanya para makasali sa La Bella sa Filipina. It was a high-profile international beauty pageant supported by the Royal Society of British Artists. It was way different from the beauty contest she was used into joining and winning at the LSU. Ngunit kahit na semi-finalist lang siya sa La Bella sa Filipina at Miss Friendship Award lang ang naiuwi niya, isa pa rin siya sa mga nakilala sa batch nila dahil nga sa naging kakaibang sagot niya noong question and answer portion. Mayroon pa ngang gumawa ng mga fan page sa Facebook na Jose Rizal is hot, Rizalistas rule at Te quiero. Ginuela de Silva de Rizal that just amused her to the highest level. At dahil nga sa mga showbiz offers, she had to leave her day job. Kinumbinsi siya ng manager niya si Pam Manapat at ni Jazz Lee na mag-audition sa Music Fusion at natanggap nga siya bilang regular DJ. Nakapag-guest appearance na rin siya sa ilang mga teleserye at nagka-minor roles sa ilang mga pelikula. She could probably say that she was slowly but surely inching her way up into being one of the stars in show business. But in all honesty, she wasn't so pumped up about being famous. It wasn't fame that she equated with happiness. Hindi pa niya alam kung ano yun sa ngayon. Basta ang alam niya, masaya siya kapag kasama niya ang pamilya niya, kapag nakakatulong siya sa ibang tao, at kapag nakikita niyang super crush niya na si Dylan Cervantes. Kung ayaw mo kay Jocelyn, akin na lang siya. I could think of 100 ways to make that hunk happy. Ani ni Ornusa, isa sa mga pinsan ni Jewel sa father's side, kasama nitong ilan sa mga kaibigan nitong modelo. Her cousin texted her to go clubbing with them at the port. Why does everything sound green? Basta sa'yo galing, Cas? Halos sumigaw siya dahil sa malakas na tugtog as they slowly made their way to the dance floor with two of Ornusa's friends / fellow models. Cas, ikaw ang green-minded, hindi ako. I was just stating a fact. Malakas ding sabi nito. Yeah, right, sabi na lang niya. When they finally found a spot in the sea of people, her cousin playfully gyrated to Beyonce's latest singles. She laughed and did her little dance. Ilan sa mga lalaking naroroon ang pumalibot sa kanilang apat at sinayawan sila. Hey, I think I know you. You're the model DJ, right? Bulong sa kanya ng lalaking nagsasayaw sa harap niya. She shrugged. You frequently go to the clubs like this? Tanong uli nito. Not really. You're not much of a talker, huh? Nagkibit-balikat lang uli siya sabay pikit. She just wanted to dance. It cleared her mind when she danced. She thought about how she should probably enroll herself in a dance class or have a disco ball and strobe lights installed in her condo unit para hindi na niya kailangang pagtiisan ng mga lalaking katulad sa kaharap niya. Nang maramdaman niyang may nakahawak sa balakang niya, ay napadilat siya. Nakita niyang ang lalaking kaharap niyang salarin. Tinabig niya ito, saka naglakad palayo rito. Rude! Narinig niyang sabi ng lalaki. Hindi na niya ito pinatulan pa. Bumalik na lang siya sa mesa at nakitang may kahalikan ng kasamahang modelo ni Ornusa. She got her bag and checked her cellphone. Napasinghap siya nang makitang may missed call siya galing kay Dylan. Tinawagan agad niya ito habang palabas siya ng bar. Hey, I missed your call. What's up? Tanong niya nang sagutin nito ang tawag niya. Advanced happy birthday. Her heart jumped out of its place at the mere sound of his voice. Oh, super thanks for the advance greeting. Pupunta ka sa party ko ha? This coming Thursday na yon. That's the reason why I called. I can't make it on Thursday. I'm sorry. Why? There were changes in the tournament schedule.
We're flying to Russia tomorrow morning instead. Oh no! Nakalabing sagot niya. She wanted Dylan to be there. Ang daya mo naman. Nag-promise ka na pupunta ka. I know, I'm sorry. Bumuntong hininga siya. Sige na nga, good luck na lang sa tournament. Wala siyang narinig na sagot mula rito. Hello, Dylan. Still there? Yes, I'm still here. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Tuesday next week ang balik namin. Would you be free by then? Basta ikaw, oo naman. She said to herself. I think so. Yes, why? Let's have dinner at Amor's Garden, 8 p.m. Treat ko. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi siya mapatili. Kinagat niya ng mariin ang ibabang labi niya bago siya muling nagsalita. Wow, thank you. That's sweet. I'll see you next Tuesday then. Yeah, see you next Tuesday night. Pagkasabi niya ay nawala na ito sa kabilang linya. She was smiling like a total lunatic as she walked to where she parked her car. Nakapasok na siya sa loob ng kotse niya nang tumunog uli ang cellphone niya. Nag-text si Ornusa. Itinatanong kung nasaan na siya. Nag-reply siya rito na uuwi na siya. She had lost her desire to party. Dylan's call had already made her night. She took her car keys and started the car's engine. Napatingin siya sa keychain niyon. Isa iyong miniature chess piece na White King. Ibinigay yun sa kanya ni Ersa, kapwa niya model sa Donny West, at kasama rin niyang naging contestant sa Lavalier sa Filipina. Alam nito na crush niya si Dylan. Actually, muntik nang ligawan ni Dylan si Ersa. But due to some series of fortunate events, Ezra ended up with Dylan's friend, Red Mayer. She drove her car almost on autopilot as she remembered her first meeting with Dylan. Ersa, pakipaalala nga sa akin kung bakit natin hinahayaang i-torture tayo niyang si Diego. They had just been told by their personal trainer to complete 50 perfect abdominal crunches after 20 grueling minutes at the treadmill. Nasa Platinum's gym sila noon para sa fitness training nila para sa nalalapit na Lavalier sa Filipina beauty pageant. No pain, no gain. Habol ang hiningang sagot ni Ersa sa kanya. Monday, Wednesday at Friday ay nasa gym silang dalawa para daw maitone ang mga legs, abs at braso nila. Thursday at Friday ay beauty pageant techniques naman ang pinag-aaralan nila with their beauty pageant coach na si Madam BM. But it's only pain that I'm gaining. Napahinto siya sa ika-43rd crunch niya nang pumasok sa loob ng gym ang chess grandmaster na si Dylan Cervantes. Lahat halos ng babae sa loob ng gym ay napatingin dito. Oh my gosh, he's so guwapo. I think I'm losing oxygen. Over! Tumawa lang si Ersa sa sinabi niya. And he's looking at us. Bulalas niya. Baka kasi isa sa atin ay tumutulo ng laway. Come on, Jewel, para namang ngayon ka lang nakakita ng mga gwapong katulad ni Dylan Cervantes. Anito habang nakahiga pagkatapos tapusin ng 50 crunches na ipinagawa sa kanila ni Diego. Sumimangot siya. Ersa, tell me, ilang lalaki sa Earth na may kasintaas ng IQ ni Dylan Cervantes ang may ganyang kagwapong muka at ganyang kasarap na katawan? Tell me. Kung sa bagay, hindi naman magkakagustong high school friend ko kay Dylan for 10 long years kung hindi yan lovable at delectable. Amen to that, Ania. Jewel, kulang ka pa ng 7 reps. Sita ng trainer nila sa kanya. Sir, yes sir. Nag-sightseeing lang po for inspiration, sir. She cheerily said. That was the most enjoyable act of physical training she ever had. Ayaw pa nga niyang mag-shower at magpalit ng damit kahit tapos na ang training hours nila ni Ersa. May date kasi ito at ang boyfriend nitong si Red, kaya hindi siya makapag-request ng extension ng training. Halos mabali ang leeg niya sa paghahagilap kay Dylan sa loob ng gym. Ngunit wala na ito nang magpalit sila ng damit. Gusto pa naman sana niyang mag-hi dito. Nagulat sila ni Ersa nang makita nila ito sa labas ng gym. Nakapagpalit na rin ito ng damit, bahagya pang basa ang buhok at amoy bagong ligo. Delisyoso. Palihim niyang kinurot si Ersa sa likod nang lumapit si Dylan sa kanila. Hi. I'm, Dylan. Dylan Cervantes. Anito, sabay lahat ng kamay kay Ersa. Nakipagkamay rito si Ersa. Ersa Trinidad. Siya naman si Jewel Domingo. Pagpapakilala nito sa kanya.
She knew she looked like a blushing fangirl when they shook hands. Napakalakas ng dating nito, kaya parang nahirapan siyang huminga. Ani ni Dylan habang nakahawak ito sa batok nito. Would you guys want to have coffee or something? Yes, of course. Na-excite na tugon niya. Sorry, I can't. Sagot naman ni Ersa. Okay. Maikling sabi ni Dylan habang nakatingin kay Ersa. May pupuntahan kasi ako, paliwanag ni Ersa dito. May date sila ng boyfriend niya. Gusto sana niyang idugtong. Does the invitation still stand? Sa halip ay tanong niya kay Dylan. Mukha kasing napipi na ito. Parang natauhan ito sa tanong niya. Yes, of course. Tugon nito nang salubungin nito ang tingin niya. Kapag kuwan ay bumaling ulit ito kay Ersa. You really have to go? Tumango si Ersa at nginitian ito. Enjoy yourselves! After that, they went on their separate dates. Sila ni Dylan sa Starbucks sa ibaba ng gym, habang si Ersa ay dadalo sa victory party ng isang pelikula kasama si Red. Actually, she ended up not enjoying her first date with Dylan. Paano kasi? Pulo si Ersa ang pinag-uusapan nila. Natigil lang ang pagtatanong nito tungkol kay Ersa nang sabihin niya may boyfriend na ang kaibigan niya, ang shipping line magnate na si Red Mayer. Nang sabihin niya yon, lalong naging matipid ang pagsasalita ni Dylan. Although if there was one good thing happened that day, iyon ay ang pinayagan ng universe na malaman ni Dylan na nag-e-exist palang isang Jewel Domingo. Isang malakas na busina mula sa likuran ng kotse niyang nagpabalik sa kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Green na palang ilaw ng stoplight at hindi niya napansin. Ay, Dylan. You never fail to rattle my senses. Bulalas na lang niya. Umiikot ang buhay ni Dylan sa chess. 7 years old pa lang siya nang makitaan siya ng galing ng kanyang ina sa nasabing laro. Nasa middle class income lang ang pamilya nila at parehong government employee ang mga magulang nila. 5 silang magkakapatid. Pangatlo siya at napapagitnaan siya ng 4 na babae. Kaya malaking tulong sa pamilya niya ang mga premyong nakukuha niya noon kapag nananalo siya sa mga chess tournaments. Nakakuha rin siya ng scholarship dahil sa talento niyang yun. Elementary pa lang siya ay full scholar na siya hanggang sa magkolehiyo siya sa Ateneo. He became a FIDE master at the age of 16, an international master at 19, and a grand master at 22. He was the first Southeast Asian to win the World Chess Championship in Germany. That Malacanang awarded him the Order of Lacandula, one of the highest honors given by the Republic of the Philippines, for the pride he had given the country. But the last 3 tournaments he attended had him thinking whether he still got the right moves. Nasita kasi siya ng chairman ng National Chess Federation of the Philippines pagkatapos ng tournament na ginanap sa Moscow, Russia. Bland daw ang naging performance niya at may mga galaw at atake raw siyang mediocre at halos amateurish. Iyon daw ang dahilan kaya mahaba ang naging final ranking niya sa naganap na tournament. He had 1 win, 3 draws and 4 losses at the end of the event. Siya ang pinakamababa sa 4 na chess grandmasters na bumubuo sa Philippine contingent. Ganoon din halos ang resulta ng nakaraang laban na dinaluhan niya sa Australia at China. But what got him thinking was that Louis de Mesa, the Federation Secretary General, pointed out to him. Tell me, GM Dylan, how many hours in a day you give into chess practice and techniques? Nasa lobby sila noon ng The Ritz-Carlton, Moscow Luxury Hotel. Ang hotel kung saan sila naka-check-in. May ilang segundo rin ang dumaan bago siya sumagot. 4 to 5 hours. And what else do you do? Nagkibit-balikat siya. I serve as a tutor on chess to some kids. I work on the chess books that Anvil commissioned me to write. And I sometimes accept invitations from schools and universities to be a speaker. Paminsan-minsan, may mga kumpanyang kumukuha sa akin bilang product endorser. O kaya naman, yung mga taga-media o kaya college students na gusto kong interviewin. And what is your concept of social life? The usual drinking sessions with friends. Pag-a-attend sa mga kasal, binyagan at birthday parties. Pagpunta sa gym. May I ask where this inquiry is heading, sir? Here's the thing, GM Dylan. Chess has been your life and comfort zone. So here's my unsolicited advice. Try to find new things to do. Learn a new sport. Do bungee jumping.
Take cooking lessons. I don't care what. Just do something different from what you're doing now and stay away from chess for a couple of weeks or even months. You're forgetting the standpoint that chess isn't only a science. It's also an art. You badly need a restoration of your creative side. You're burned out. Kumunot ang noo niya. How can I be burned out if I'm doing something that I like doing? I live and breathe chess. At wala naman akong problema roon. Nagkibit-balikat ito. Consult a neurologist to fully discuss the human brain's complexity with you. Tiningnan niya ito ng mataman. Maya-maya ay napabuntong hininga na lang siya. Pag-iisipan kong mga sinabi niyo, sir. Kadarating lang niya mula sa NAIA. Sa buong biyahe nila mula sa Russia ay laman ng isip niya ang naging diskusyon nila ni Sir Louis. Binuksan niya ang TV set para may mapaglibangan siya ng kanyang atensyon. Inilipat niya yun sa Solar Sports. Napakunot ang noon niya nang mag-commercial break ang football game na pinapanood niya at ipinalabas ang isang TV commercial ng Ice Birch Vodka. Ang magkaibigang Ezra at Jewel ang bida sa commercial. The two women were shown at the club, partying and dancing and laughing while drinking vodka. After their commercial, noon niya naalalang pangako niya kay Jewel na ititreat niya ito ng dinner. Dinukot niya ang cellphone niya sa bulsa at tinawagan si Charles De Jesus. Dylan, pare. Sagot nito sa kabilang linya. Pare, table for 2 tomorrow, 8 p.m. Aniya sa kaibigan. Sinong kadate mo? Si Jewel. Okay. Akala ko nagkabalikan kayo ni Rowie. He sighed. That will never happen. Rowena was his latest ex-girlfriend. 5 months lang ang itinagal ng relasyon nila. And he was actually the one who initiated the breakup. Ricky was obviously trying to change herself for him. Ang mga bagay na gusto niya ay pilit din itong ginugusto. Para daw tuwing nagkikita sila, hindi sila mawawalan na mapag-uusapan. Ang mga bagay na dati ay hindi nito ginagawa, kagaya ng madalas na pagte-text at pagtawag sa kanya. Kahit ang pag-undertime nito sa pinapasukang eskwelahan para lang manood ng game niya ay ginawa nito noong sila pa. Nang minsan tangkain niyang pigilan ito sa ginagawa nito. Ang sabi nito sa kanya ay gusto raw nitong maging perfect girlfriend para sa kanya. And he didn't want her to turn into another person just because of her love for him. Kung hinayaan pa niyang magtagal ang relasyon nila, he was afraid she might just love her own identity. Hindi niya gustong mangyari yon. Kaya habang maaga pa itinapos na niyang relasyon nila, tumikhim ito na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan.